Hello, ayan, Oo. ako, ito na po, pag-uusapan na ho natin itong, sabi nga, ano may mga pagkakaiba ng stress, anxiety at depression. Ang ano lang ho nito, ang common sa kanila, pare-pareho itong nagdudulot ng ano sa isang tao. 'Di ba? Yung pagkabalisa. Yan, Yes. 'di ba? All about mental health. Oo, oo. Friday. So para pag-usapan ho natin 'yan, may makakasama tayong clinical psychologist. Isa-isahin ho natin yung pagkakaiba nitong mga pinag-uusapan natin ito. Okay? Nandiyan na ba? Nandiyan na ba sa linya? Si Professor Juan Rafael Opsima, siya po ay isang clinical psychologist. Ayan. Calling. Pa lang. Oo. Calling. Ito may nagtanong agad. At what point or level ng stress, anxiety, sadness, or depression, kailangan humingi ng tulong mula sa pamilya, kaibigan, or professional help? Ayan. Oo, yun, sabi niya kapag di mo na kaya, napapabayaan o di ka na nakakatulong sa iyong sarili. Yan nga po yung aalamin natin doon sa ating resource person kasi sila ho yung mas nakakaalam niya, ninaaral ho nila yan, di ba? Yung mga dito sa ating kaunti pero napakadaming pahina nito ating research ito yung description to ng World Health Organization sa 3 levels nga, yung level 1 stress, level 2 anxiety, level 3 yung depression. Yung stress, ito yung normal daw, Susan. Yung everyday marami tayong stressors talaga. Oo, natatraffic ka ngayon. O kaya kinukulang ka ng budget. Oo, payday. Tapos nakita mo ang payday, negative ka. Oo, may mga babayarang, may mga financial obligation na hindi mo may bibigay ngayong payday. Ngayon, stress yan. Napagalitan ka ng boss. May memo ka. Sumablay ka sa trabaho. Stress yan. Pero ang keyword dyan ikay fleeting. Hindi ito permanente. Parang kinabukasan, pwedeng natulog ka kinabukasan. Wala na, hindi mo na pinansin. Para yun sasabihin mo sa tropa, na-stress ako kahapon, na battery ba? Stress ang tamang term. Pagalitan ako nung boss ko, ganyan. Sumapit ako sa ganyan. O kaya naman, grabe stress ko kahapon, pero dumating yung mineral ko, maputulan kami ng kuryente. Buti na lang, yung pinsan ko na palwalan ako. Kung hindi. Yung fleeting, kategorya ho nun dumadaan ay lang. Stress. Ayan. Ang anxiety yung medyo tinatambayan, ika nga. Tinatambayan ka ng problema, tsaka meron ka anxiety attack. Kailangan ko ng paper bag. Sume-stress attack level ka na nito, ibig sabihin ito yung patong-patong mong stressors na nag-compound na, nag-ipon-ipon na. Medyo ito yung sinasabi mo, Susan, tanong nung texter natin, hindi ka na nakakatulog. Yung panlasa mo, tumatabang. Yung mga ganyang bagay. So ito naman yung tumatambay, anxiety. Itong anxiety ko, ito man hindi siya stress na pero gaano katagal din siya na mararanasan mo tapos aabot ka na sa maraming manifestation yan, yung hinga mo dumadalas, medyo may nginig-nginig ng laman. Nginig? Dahil hindi ka na rin nakakatulog. Physiological. Mas maganda malaman din natin ano yung nagtitrigger na nag-anxiety attack ka. Oo, diba? May ER ka talaga minsan. May ER ka. Sa linya natin si Professor Juan Rafael Opsima. Isa po siyang clinical psychologist. Good morning po, Prof. Good morning. Good morning po, Sir Mart, and good morning, Ma'am Susan, and sa lahat po ng mga nakikinig po ng programa natin ngayon. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Tatlo yun stress, anxiety, at saka depression. Dinidifferentiate namin, Prof. Para magaling kami. Magaling kami muna kasi tinatawagan ka pa kanina. Andyan na yung talagang magaling in the house. Ito na yung magaling talaga. Nasaan tayo na yung depression? Depression. Ulitin mo na lang, Prof. Yung gusto namin malaman na instantly marunong tayo mag-identify ng nararamdaman natin. Paano mo malalaman, Prof, na ang nararamdaman ng isang tao ay stress pa lang? Stress to anxiety to depression. Yan, identify. Well, una, Sir Mark and Ma'am Susan, sa mga kababayan natin. Siyempre, pag una-una sinabi nating stress, ito ay parte ng buhay na kung saan may mga healthier way of stress na kung saan na re-resolve natin yung mga araw-araw na problema natin, di ba? So yun, normal yung stress na yun. Normal yung word na yun. Sa buhay natin, may mga kaakibat na mga problema na kailangan lagpasan sa trabaho, di ba? Sa bahay, sa mga personal na buhay. Yun po.
Yun yung tinatawag Oo. nating stress. Ayan. Pero, pag sinabi kasi nating anxiety, may tinatawag tayo ng normal na anxiety. Ito yung mga, alam mo yung worries natin, yung mga ikinakabahala natin na realistic. For example, Like? matagal pa ang sahod. O, di ba? Sino bang hindi Anxiety pala yun? mag-worry doon? Oh, Ayan. okay. Ano pa? Ano pa po, Ah, Prof? Ayun, yung worries din natin, yung nag-aalala tayo sa safety ng mga mahal sa buhay. Yun po, may mga anxiety na talagang normal lang sa atin. Ano ba yung masasabi natin na hindi normal yung anxiety? Kapag halimbawa, na-resolve mo na yung problema, pero nag-overthink ka pa rin sa problemang na-resolve mo na. Yan yung mga medyo mga nako-call out na natin na unrealistic worries, kumbaga. Bakit nangyayari yung Imagine, sa isang tao na na-resolve mo na, pero andyan pa rin. nagwo-worry ka pa rin? Bakit po nangyayari yung ganun, Prof? Maaari po, una-una, Ma'am Susan, maaari yung problema na yun, matagal niya na-resolve. Kumbaga dito, for example lang po, yung finances. Nagbabayad ka ng utang for 2 years, di ba? So, meron siyang impact kahit papano sa atin. So, yun po, maraming dahilan, no? Or, ano po, kumbaga dito, maaaring tinatakbuhan niya yung problema na yun, di ba? So, ganun po, talagang mas nag-e-exceed yung mga anxiety natin na unrealistic. Oo. So, yun. So, medyo ang anxiety medyo longer term, ano? Hindi kagaya ng stress na dumadaan lang. Dadaan lang. So, anxiety medyo longer at saka may potential na magkaroon ng permanent damage sa iyong function, no? Yung pag-deal mo sa mga daily stress. Sabi ko nga kanina kay Susan, may mga anxiety attacks nga, Prof, na na-ER eh. Diba? Tapos, tama po. Oo, ganun katindi na parang na ano mo siya, na-associate mo siya na parang bang akala mo heart attack na, hindi ka makahinga, mga ganyang mga manifestations, diba? Nawala naman pag binalikan, pag tinanong mo siya, bakit ba? Hindi niya rin ma-identify kung bakit. Minsan ang stress, ang anxiety attack mo, hindi mo na ma-identify kung ano nag-trigger. Oo. Ano ba to? Iniisip ko lang, bakit so yung iba talagang hindi nila nakakayanang labanan yung ganung mga anxiety, Doc? Prof? Maaari po kasi maraming klase ng anxiety, no, Ma'am Susan. Yung nasabi po ni Sir Mark, yun ay tinatawag na panic disorder or panic attack. Ito yung sudden brief na biglang akala niya mamamatay na siya. Ang bilis palpitation, pamamamanhid, yan. So, maaari yung pong mga reason, no, bakit nagkakaroon ng panic attack yung mga tao, maaaring sa mga problemang dinadala sa buhay, pagod, exhausted. Alam mo, yun po nagma-manifest yun sa katawan din natin. So, yun po, isa yun. Yung iba naman, meron naman anxiety na tinatawag natin general anxiety. Lahat, wino-worry niya. No? Yun po, mga condition na yun. Merong lahat wino-worry mo, like ano po yun? Yes, kahit hindi na parte ng buhay mo, nag-aalala ka pa. Parang kapitbahay mo, artista. Yes, that's general anxiety. Problema ng artista, intindihin ko pa eh. Di ba may ganun ba? Opo. So napaka-ano naman nun sa'yo, napaka-unnecessary. So, naiisipin mo yung pati yung buhay ng iba, magkukosay ng ganung kondisyon? Opo. Yun po, general anxiety. Meron pa nga, Ma'am Susan, Sir Mark, yung tinatawag natin social anxiety, na kung saan ng isang individual, natatakot siyang makisalamuha kasi natatakot siyang makriticize or may masabi ang ibang tao. Nako, kung usapang anxiety, maraming klase po ng mga anxiety, no, pagdating sa mental health. Oo. So, pag nagtuloy-tuloy ba, yung anxiety na yan, nagtuloy-tuloy, ba yan diretso na sa depression, Prof? Maaari po, no, Ma'am Susan, no. So, unang-una, pwede rin po nating masabi. Siyempre, for example po, yung anxiety is about pera. Marami ka, baon ka sa utang. Maaari itong mag-lead to depression. Ang depression naman kasi, Ma'am Susan, hindi lang worries ang iniisip mo, pati yung mood mo. Kumbaga dito, sobrang lungkot mo,
sobrang bagal mong gumalaw, either mahilig kang matulog, malakas kang kumain. Yan po, makikita na natin yan, no, in our naked eye. So mapapansin natin sa tao yan. Minsan pa nga hindi po naliligo yan kahit 1 buwan na, 2 linggo. Pag may Ayun depression. po, kasi sobrang down nila. Yes. Ano ba to? Yung may mga hormones ba yan? Ganyan? Kaya nagkakaroon yung tao? Ang depression kasi, Ma'am Susan, no, marami pong mga pwedeng maging rason. Unang-una yung tinatawag nating yung sa pagdating sa finances. Yan. Maaring hindi makapag-provide, yan po, maaaring magkaroon ng depression. Yung iba naman, Ma'am Susan, naka-experience ng traumatic event. Yung iba naman, as mga natin, nasa lahi or sa genetics natin, na kung saan natitrigger. But wala kasing nagpo-point out kung ano ba talaga ang nagiging rason. But sa lahat ng napansin po natin, may mga circumstances sa buhay kung bakit nagkaka-depression ang tao. So, well, depressed isa yung hindi naliligo, hindi na kumakain, hindi na. para ma-identify natin. Para mas madali-dali yung depression kasi pag halimbawa hindi naman normal. Di ba sanay tayo na tayo everyday naliligo, di ba? So pag yung kakilala mo, kaibigan mo, kasama mo sa bahay, abay 3 araw na, medyo unusual. Or lumalabas sa kwarto, ganyan. Or, hindi, halimbawa kung friend to friend, paano mo i-identify? Kasi, halimbawa, hindi ko naman nakikita routine, no? Hindi ko maalam mga barkada ko kung kailan siya natututbrush, kailan siya naliligo. So parang anong iba pang paraan ko ma-identify na kailangan niya na ng tulong? Pwede bang yung frequency ng pag-text nyo, yung pagpaparamdam niya sa thread ninyong magkakaibigan? Ano kaya yung pwede pang ibang way na, mag-reach out kayo kay ganito, bakit? Ang tagal nyo, no? Makudato bakit di kumukudato? May yung mga ganon, other than ligo, na hindi ko man naaamoy kung walang ligo siya ngayon. Prof, paano kaya? Opo. Well, una-una kung sa magkaibigan yan, syempre, yung mga laman ng mga mensahe. For example po dito, Sir Mark, no, yung pag nag-uusap, laging feeling niya or sinasabi niya sa kaibigan niya na sobrang lungkot niya, hindi ko na kayang mabuhay. Pag ba nawala ako, maghahanap ka ba ng katulad kong kaibigan mo? Yung may mga ganun na negative impression, negative na sa suicidal lang ganun, pwede may classify yun na suicidal thoughts. Saka ma-alarm ka na pagka ganun yung sinasabi na. Yes. Tama po. Kasi yung iba, magpapaalam. Oo, di ba? Pwedeng yun, pwedeng, madali mong ang tawag dito, maramdaman na meron siyang pinagdadaanan ganun. Pero kung tahimik, walang sinasabi, yun ang mahirap. Sabi mo nga, hindi mo naman pwede malalaman ba kung naliligo siya. Hindi mo naman siya aamuyin. Diba? So, diba? Pwede din. Basta parang taliwas na dun sa pagkakakilala mo sa kanya, no? I guess ganun yun, na pag may naiba, dapat mararamdaman mo. Oo. Yun, Prof, eto pa, yung may korelasyon ba yung halimbawa, hindi naman, 'di ba sabi mo kanina, merong mga imagined na stressors, hindi naman dapat mo na ini-stress ang sarili mo. Yung kung hindi makadaan ng barko sa Strait of Hormuz, o yung mga giyera sa Iran, pero mo pa rin yun, iniinda mo pa rin. Parang yung iniisip mo rin pati yung problema yung hindi kayang lutasin ng mga world leaders. Meron din bang, may korelasyon ba kung halimbawa, yung sabi nila, empathic ka talaga, yung nararamdaman mo ang problema ng mundo. May ganun daw kasing kasi parang halimbawa, personalidad, yung halimbawa tayo, problema ng barkada mo, na iniinda mo rin, may ganyan daw na tao. Halimbawa tayo, mas prone ba sila sa halimbawa anxiety? Tayo, Prof, kami ni Mark, madalas namin napapag-usapan, halimbawa presyo ng gasolina. Ba napapag-usapan mo yan lagi pagka tumataas, tapos biglang may sabi natin, kasi naman may giyera pa sa 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 Iran, ganyan, di ba? Yun yung mga ganun ba, indicator ba yon na ikaw medyo nade-depress ka o may nag-anxiety ka ba? Opo. Well,
kung nade-depress, hindi naman po natin nakikita. Oo. Pero kung anxiety po yan, for example, kung may direct link yung nangyayaring gera, for example, siya ay businessman, exporter ng oil at nalulugi na, so maaari may mga ganyang sitwasyon. Okay. Sa akin din naman may direkto epekto sa amin na mahal ang gas. Hindi, pero Correct. meron kasing tao na madali lang mag-dismiss ng mga stress. Madali niya i-process. Meron ding tao nga na madali siyang maapektuhan. Yung empath, kung tawagin nga, yung kahit problema lang ng kaibigan mo, dinadala mo din. Kasi empath ka eh. Meron mga deadma lang, problema mo yan. Aray mo yan, hindi ko yan aray. Pero meron tao, aray ng iba, inaaray niya rin kasi empath nga siya. Prone ba siya sa depression kung ganun ang kanya ugali? Apo, maaari yun, no, Sir Mark, kasi unang-una, alam mo yung bilang tao, kaya natin maging emphatic. Pero kung hindi mo kontrolado yun at lagi kang naglalabas ng emosyon, lagi kang nagbibigay ng, alam mo yung pag-iintindi sa tao, minsan nakakalimutan natin yung sarili natin. Pag nakakalimutan mo at wala ka naman talaga ng maibigay doon sa emotion mo, ikaw naman ngayon yung napapagod. So mataas ang risk na yon. Kung ganon yung pagiging personality natin, na walang boundaries pagdating sa ganong sitwasyon. So malaking tulong kung nagnanonchalant ka, no? Medyo at times para bigyan mo ng space yung sarili mo, medyo dead ka naman minsan, ha? To protect your mental health. Minsan ganun tayo pa. Huwag mo nang pinakikialaman ng problema na may Huwag mo na problema. intindihin. Protect your mental health. Ay, minsan practical yung ganun, Prof? Opo, tama rin. May mga panahon talaga din. Ito po, mga nakikinig nating kababayan na hindi naman laging pasugod at laging handang-handa na walang magtitira para sa sarili natin. So, kailangan lagyan natin boundaries din. Kasi, syempre, yung mental health natin is priority rin naman natin. Oo. May tanong dito, Prof. Sabi, ano daw ang tawag? Halimbawa, kapag meron daw siyang lakad, parang uneasy at di normal yung pakiramdam niya. Ano daw ang bakit siya uneasy pa tapos hindi nagiging normal? Pag may lakad, ha? Talaga Baka yung natatakot siya, baka hindi niya na-unplug yung lahat, yung nagiging, baka may ganung feeling. Ano ba't kayo? Anxiety. Opo. Parang ano po yan, Ma'am Susan. Kung siya ay uneasy, tapos ito po sa nanonood, nakikinig ng programa natin, kung halimbawa ang sitwasyon niya, paglalabas siya, uneasy siya, tapos maya't maya mo binabalikan yung pinto mo kung nakalak siya, maaari yan po ay isang obsessive-compulsive disorder. Pero syempre ito po ay hindi para i-diagnose siya. Mas maganda pa rin po magkonsulta sa isang mental health professional. Yun nga kasi itatanong ko din yan, Prof. Kung meron din relasyon yung mga disorders ay mas prone ba na magkaroon ng depression? Stress, depression, kasi, and anxiety. Kasi di ba iba naman, pwede namang OC ka pero hindi ka depressed. Pero mas malamang sa malamang kung may disorder ka na ganyan, madi-depress ka talaga kasi para mas madali nasistress ka kung hindi pantay ang tsinela sa pinto. Mas madali. Nasistress ka kung hindi pantay ang mga mug sa iyong cabinet. Ano ba? Parang halimbawa sa gusto ko iyan sa pag yung mahina katawan mo, madali kang kapitan ng sakit. Kung? Parang gano'n, di ba? Yung kinukumpara ko lang. Kung mahina ka resistensya mo, madali kang kapitan. Pero pag malakas ang katawan mo, ay, dead man lang yung mga bacteria at viruses. Parang gano'n. Pero kung ikaw nga may mga disorder, nakaranas ka ng stress, anxiety, mas malamang mapunta sa depression. Pwede ba yung gano'n, Prof? Opo, actually lahat naman po hindi basta-basta lang na depress ka. Maaaring kailangan ma-stress ka tapos hanggang sa hindi mo na ma-handle, hindi mo na ma-resolve to the extent na yung mga worries mo ay hanggang pagtulog, iniisip mo. So maaaring mag-walk through yung papunta doon sa condition na yan, Ma'am Susan. So hindi lang basta depress ka kagad, hindi. Meron siyang talagang may dahilan, no? Kumbaga may ladder siya. Hindi basta lang na-depress, lalong-lalo na ang duration naman kasi ng depression, no, based sa ating DSM-5-TR, at least 2 weeks na consistent mo nararamdaman yung emotion na yon, yung mga worries na yon. Pero kung isang araw lang yon at sinabi mo depressed ka, ay hindi pa po yun classified as depression. Stress ka lang. Pero yun nga, so dapat mahalaga kasi yun, hindi ba? Hindi naman mahuhula ang mga psychologists. Pag dumulog ka sa psychologist, dapat
sinabi mo na rin sa psychologist na, Dok, kasi alam mo, may pagka-OC ako eh. Kanya ako madali akong nasistress kasi pag ayoko ba nang sisira ang routine. So pag may lakad at medyo babali sa routine ko, ninenervyos ako, na-anxiety attack ako para maintindihan ng psychologist kung may underlying disorder ka pala. 'Di ba na para pwede kanya ma-diagnose ng maayos, hindi yung isusugar ko, hindi maayos ako sa trabaho, ganyan, 'di ba? Pero hindi mo maintindihan kung bakit ayaw mo na lumabas sa kwarto, hindi ba? Napaka-importante yung korelasyon ng disorder at saka ng having depression, di ba, Prof? Yes po, tama. And sa pagpunta sa psychology, siyempre, naintindihan naman natin yung ibang kababayan natin na natatakot. But siyempre, it takes time and process. Yung iba kaya mag-open, yung iba kailangan ng oras. So wala namang minamadali, no, pagdating sa treatment ng isang mental health disorder. Natitreat ba 'yon? Halimbawa OC ka, yun nga yung you seek perfection in an imperfect world. Kung nate-therapy, ganyan, nate-therapy ba? Nababago ba 'yun? Ano ba 'yun, Prof? Prof? Yes, opo, Ma'am Susan and Sir Mark, no? Yung OCD na yan, nati-therapy din yan. So maraming approach tayong ginagawa, no? Unang-una diyan, pahapyaw lang, no? Para alam mo yung maintindihan din nila yung sarili nila. And kailangan nilang i-admit kasi ang pinaka-umpisa talaga dito, kailangan nilang i-admit na nagiging hindi na healthy yung ways nila. Kasi kung denial ka, kahit anong therapy mo, wala naman hindi ito makakatulong sa recovery. In denial ka kasi, oo. At may tanong dito, Prof. Gaano daw po kalaki ang epekto ng hormones sa depression? Higit ba daw ito sa external factors na nagko-cause ng depression? Well, kung ang hormones for example, kasi malaking impact yan, no? Pagka nagkaroon ka ng depression, automatically affected ang hormones mo. Ganun po yun eh. So, malaking bagay na kailangan maging balanse yung physical body natin. For example, ako po, no? As a psychologist, I always ask my client na, okay, kung ikaw ay nagme-medicate din, kailangan meron kang regular exercise, no? Or yung cardio exercise. Kasi pag may cardiovascular exercise ka, Ma'am Susan and Sir Mark, nakakatulong to mag-stabilize nung brain at saka yung hormones natin because it release yung mga endorphins, it balance yung mga chemicals sa brain. So malaking tulong po ito. Hindi lang po sa practice natin but ayon din, no, sa mga research and scientific evidence-based. Malaking bagay talaga din yung yung exercise. Para kung meron pag na-stress din. Pag na-stress. Pero yun nga meron. Yes. May yun yung sinasabi nila both male and female pag nag-reach ng parang age ng pre-menopausal menopausal stage. Yung Prof? Parang lalaki meron din daw niya na so may kick in ng hormonal change na nagko-cause ng anxiety, even depression at times. Yes po. Kapag halimbawa naman yun, Sir Mark, no, nakalimutan ko po yung sa lalaki yung pinaka-exact term. Sa babae kasi is menopausal, no? Ganun din naman din sa lalaki. Andropause, yeah. Andropause, letter A. Bilis talaga ng research ng double B, oh. Ano yung ang bilis, oh. Siyempre. May sagot agad. Ano ka? ChatGPT ka ba? Andropause. May sudden change ng brain chemicals natin na it can affect our mood literally and figuratively. Kahit naman po sino pag nasa stage sa menopausal or sa part ng sa lalaki, may magiging masungit. Yan po yung mga tinitingnan natin eh. Biglang malulungkot, minsan parang pagod. Yan po, nakakala na nade-depress sila, but they are having the transitional stage. Hindi naman depression sa babae, pala. madaling malaman kasi pag nagtigil na yung monthly period niya. So, malalaman sa lalaki na siya ay nasa andropause stage na. Wala man silang mens. Opo. Wala nga. Masungit. Makita mo, masungit na. Ay, ganun lang. Yes po, masungit, Gusto mo hirap tapos na hirap irritable. Hindi, paano may sadyang masungit?
May Opo, sadyang hindi na siya masungit. usual na ugali. Ganun. Nagiging parang... Isinilang siyang andropos. Pero di ba ang hirap parang ang hirap sa lalaki. At sa babae nga, di ba? Madali. Once na nag-stop yung kanya monthly period, alam niya menopause na yon, di ba? Wala na akong, hindi na ako nag-mens di ba? Pero So, sa lalaki, papaano? Diba, Parang parehong age daw eh. Around that same age, Prof, di ba? Yes po, yes Oo, po. so medyo Dumarating na sa part ng pa-senior, ganyan po. Mga 50, early 50s to 60. So pagka nagbiglang nagsungit na, andropos ka, boy, andropos yan. Anong age? Pareho sa babae, early 50s or maybe 50 to 60. That 50s yung or dekada. 55, ganyan po. So tatanungin mo pag masungit, yung lalaki. Andropos ka ba? Ay, ilang taon na po kayo? 50. Sige na andropos po, yan. naintindihan ko na po. Sige, masungit ka hanggang 60 mo. Pagkuha mo ng senior ID mo, mabait ka na ulit. Kasi wag nyo ibebay sa itsura, ha? Diba? Judgmental. Bro, wag mo sabihin, bakit yung itsura? Ano andropos? Mukha kang 70, uy. Andropos ka dyan. Meron pa yan. Meron pa yan, Ma'am Susan, no? Siyempre, pag when it comes to andropause na rin, siyempre, magkakaroon na ng yung low sexual drive. At saka at some, nagkakaroon ng mga erectile dysfunction din. No? Kumbaga, alam nyo na yun. Hindi naman malalaman yun ng ibang tao. Susan, pakialaman mo. Gusto mo malaman. Malalaman mo sa ibang lalaki kung hindi ka na, kung nag-erectile dysfunction ka na. Pagka ganyan, tatanungin mo yung mga co-host mo sa UH. Ikaw ba may erectile dysfunction? Andropos ka, loko. Ganyan. Pakialaman mo. Mahirap. Sa babae kasi madali talagang umaamin. In the same way, hindi naman namin pinakikialaman kung meron hindi, ibig sabihin nga, sa babae, alam ng babae na correct. siya ay, menopause ka na, nagwala ka ng monthly Ang lalaki paano? Baka may mga denial pa dyan. Oo, di ba? Hindi, talagang lang. Nakakainis talaga lang yung ginawa ng kapitbahay natin eh. Galitin lang. Oo, galitin lang talaga. Di ba, Prof? May mga sadyang masungit lang eh. Di ba? Well, natural na phenomenon lang yan pag sa mga kapitbahay. Bawa yung mga nagwawala pag nakainom. O sabihin ko, andropos ka ba? Di ba, Prof? Mga ganyan. Opo. O kaya wag kang judgmental sa lalaki. Teka, pag tayo, punta tayo ulit sa pagka na-reach natin yung ultimate, yung depression na kilala natin, di na nga lumalabas ng kwarto. Mga ganyan, wala na. Hindi na nagfa-function. Paano, Prof? Ito ba ano ang emergency response sa ganyan? Anong kailangan? Opo. Kapag may ganito ng sitwasyon, nakikita na natin sa mahal natin sa buhay, kailangan ang family, they need to be sensitive, no? Na walang judgmental, ask for assistance na pwede ba natin tulungan ka, punta tayo sa psychologist. Kasi kailangan talaga magiging emphatic dito, importante. Tapos talaga kailangan natin iwasan yung mga stigma na, uy, punta ka sa ganito, sa faith healer, or or what, di ba? Baka kinukulam ka, yung mga ganun po, no? But mental health kasi is a form of a reality, no, na pinagdadaanan din ng tao. Tapos, syempre, it takes time. Ang depression naman, pag nakita naman natin yan, or na-actionan ka agad, it can be treatable naman po eh. Kayang-kaya tong i-work out, no? And syempre, kung sa mga mahal sa buhay, napansin natin, importante po ito ha, kung napansin nyo, nagkukulong lang, malulungkot, nagpo-post ng kung ano-ano negative post, or pinakamalala dito, Ma'am Susan, yung may mga nagpapaalam na kailangan ang mga family member maging vigilant. Ito lagi kong sinasabi po, dapat hindi nakalock yung pintuan, i-check yung gamit, and then pumunta po kagad sa isang professional para at least matulungan po ang pamilya. Prof, ngayon ba, sa panahon ngayon, di ba parang madalas na nagiging paksa ng mga usapan to, discussion, television, radyo, yung about stress, anxiety, depression, mga ganyan, mga mental wala na ba? Nabawasan na ba yung ng mga tao? Yung parang stigma, yung ganyan, na parang pag pumunta ka sa psychologist, kung may yun? Po.
Nabawasan na ba? sa Naunawaan na ba? Kasi tatanda ko dati, in-interview namin si Sita Astal. Yan, sabi niya, di ba, bipolar siya. So, ang masakit sa kanya, yung parang naririnig niya. Sinasabihan siya ng may... The word, baliw. The word, baliw. Yung mga ganun po, Prof. Ngayon ba, ano na tayo? Tayo ba na dito? Open na tayo dito para pag-usapan lagi ito at hindi na nabigyan ng yung taong pumupunta sa mga ganun para humingi ng professional help? Opo. Ngayon sa panahon natin, Ma'am Susan, Sir Mark, no? Syempre lahat tayo nakaranas ng pandemya. I think doon lalo lumakas yung definition ng mental health Kasi karamihan o halos nakaranas na tinatawag natin anxiety, di ba? So, nakilala, pati na rin po yung mga batas natin pagdating sa mental health. So, ngayon po ay nakikilala na ang mental health. Pero, Ma'am Susan, Sir Mark, as of now kasi, hindi pa ito lubos na iintindihan ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga older generation po. Di ba? Kasi tayo, yung mga ibang generation, yes, napanday na wala lang yan, kaartihan lang yan, okay lang yan, pero hindi nila talaga naiintindihan anong implikasyon. Although, sabi ko nga, Ma'am Susan, Sir Mark, malayo na tayo dun sa panahon na yon. Pero, meron pa rin po tayong kailangan gawin para i-promote natin ano nga ba ang mental health at gano'n po ito kahalaga. Kanina may nabasa ako. Ewan ko kung Prof. Kanina binabanggit ko kay Mark yung mahigit 1 billion sa buong mundo ang mga taong may mga mental health. Ano bang mga nakaka-affect? Yes, talaga ba yan? Alam niyo yan, Prof? Ibang-iba na yung iba na mundo kasi marami rin po ang... Bakit ganun, Doc? Prof, bakit ho ganun? Ano ho mga nakaka-apekto sa ganun? Well, kung titingnan natin sa mga studies no, Ma'am Susan, syempre, isa dito yung mga socio-cultural factor. Ano po ito? Yung quality ng life ng tao, yung buhay natin. Kung ikaw ay nasa laylayan, syempre, di ba, ikaw ay nasa low middle, so mataas ang risk mo. Dahil syempre, yung basic needs, hindi mo nakukuha Kung wala tayong nakukuha ang basic needs, the more na we get vulnerable. No? Syempre, yun po isa sa mga reason no, na nakikita ng mga pag-aaral o mga research kung bakit tumataas pa rin yung mga mental health. Although, meron din po na ngayon lang nakikilala, kaya tumataas ngayon yung nagkakaroon ng nare-record ng mental health na may mga ganitong classification ngayon. May nagtanong dito Prof, sabi, pag kulang daw po ba sa tulog dahil sa depression, kailangan ba daw mag-take siya ng mga sleep-inducing medicine at kung gaano katagal? So better po na magpa-check muna siya sa mental health professional, psychologist or psychiatrist. Kasi po, baka yung sa tulog, ang tulog kasi is our first defense, no? Kung ang tulog mo naman ay, halimbawa, wala ka namang niisip, talagang ang problema lang talaga ay yung tulog mo, maaaring ikaw ay merong insomnia, no? Maaaring meron kang mga sleeping disorder or sleeping problem. Pero kung ikaw ay hindi natutulog kasi iniisip mo na wala kang kwentang tao, na hindi mo karapat-dapat mabuhay, maaaring depressed ka. Ayun kasi kailangan maklasify natin. Ngayon, pagdating naman sa pampatulog, ibang usapan po yan. Baka ang kailangan mo pala is sleeping or health, positive sleeping habits. Baka naman, bago ka humiga, nagsa-cellphone ka muna puro ng 4 na oras, ang cellphone natin may blue light, no? Na kung saan, nagsisecrete lang to ng mababang melatonin. Ang melatonin kasi, innate sa utak po natin, pampatulog natin. So, yun po, we work 360 degrees kung ano nga ba yun nagkukos. So, wag mo sila matakot kasi hindi naman kagad to bibigyan. Aalamin mo muna natin. Tsaka yan yung, di ba, addictive yung sleeping pills Saka mahirap pag naging dependent ka doon. Magiging, ma-addict ka nga sa kanya pag dependent ka. Mas masarap yung pag humiga ka lang kahit kayo hindi naantok, nakatulog ka so, minsan kasi ang halaga, parang dapat maunawaan nung nakikinig na, ang halaga lang nung ginagamitan ng sleeping pills, pag undergoing therapy ka na talaga. Ibig sabihin yung tinutulungan ka na ng mental health profession na tukuyin yung dahilan, ayusin yung dahilan, pero para makatulog ka, tutulungan kanya ng sleeping pills, pero hindi pwedeng wala kang ginagawa sa root cause.
ay inom ka Tama. na inom ng sleeping pills, aba, Mahirap ma-addict yun. ka yan dyan. Pagka hindi ka na makatulog, Mhm. pag hindi ka na umiinom doon, mahirap yun. Oo. Anyway, naku Prof, maraming salamat ho sa oras na binigay mo sa amin, ha? Opo, maraming salamat Ma'am Susan, Sir Mark, and Mhm. maraming salamat po sa mga nanonood ng programa ngayon. Sa Thank mga you very nakikinig sa much. atin. Maraming Oo. salamat. Opo. Ayan. Opo. Thank you po. Thank you. Professor Juan Rafael Opsima, ang inyong napakinggan, clinical psychologist.